Hey Rexy! What? Why can't the T-Rex clap its hands? Oh, is it because we have short hands? Huh? Oh no, it's not because you have short hands. Then what? It's because you're extinct. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Hammond Collection Owen Grady. And as you can see here, na may window na yung kanyang packaging, kaya kita natin agad yan si Owen. And at the back, mga obligatory product shot lang ni Owen Grady. And sa bandang baba niya, yung ibang figures na kasama niya sa line ng Hammond Collection. At the side, profile pic ni Owen Grady. And at the other side, Hammond Collection. On top, yung magandang packaging design ng Hammond Collection and sa ilalim, barcode and stuff. Pag na-open natin yung packaging niya, makita lang natin dito sa likod, orange lang na backdraft. Nandito si Owen na naka-clamshell pa, so i-unclam na natin yan. And pag na-unbox na natin siya, check muna natin dito yung pinaka-details ni Owen. Ayan, check muna natin yung itsura niya. Ayan yung itsura ng head niya. Okay. Kamukha naman niya, no? Kamukha naman ni Chris Pratt. Ayan, maganda naman. Maganda naman yung itsura niya dyan. And yung damit niya, yung overall look. You can see here, ganyan. Sa kabila. Okay naman, goods. Okay. Yan, iba pa niyang details sa ilalim. May lagayan ng pegs. Ang galing lang, ano, pati yung sa kamay niya, may kasama pa siya talaga dyang wrist watch. Which is cool. Maganda yung ganong klaseng small details na yan. So, para sa kanyang articulation, yung head niya is may look up ng konti and look down na halos wala. And then of course, naiikot yung ulo niya dyan, 360. Sa kamay niya, kaya ba niyang mag-creed moment? Of course, meron siyang creed moment with arms wide open and naro-rotate niya ng ganyan yung pinaka-arms niya. Sunod na articulation niya is dito na sa kanyang elbow, wherein hindi double jointed yung elbow niya, pero maganda naman yung pagkaka-elbow bend niya dyan. After that is dito sa wrist niya na naro-rotate, merong bend ng ganyan. Pag naasarsay si Owen, kukutusan niya talaga yung mga raptors na and of course, pwede rin pag ganyan yung pinaka-hands niya. Sunod na articulation niya, pagdating sa body niya, ayan, meron siyang, wala siyang rotation sa waist kasi I don't know, no, sa akin is parang may rubber na nakaharang. So, hindi rin naro-rotate yung waist niya. Ayan, no, bumabalik lang. Ayaw kong pilitin na ikutin kasi baka may maputol mismo doon. Pero parang nakapeg lang naman siya. Anyway, basta yan, ayaw ma-rotate nung sa akin. Parang nagkakaroon ng hindrance doon sa pinaka-rubber peg niya sa loob. Ano lang dumikit lang yung plastic or yung rubber sa pinaka-loob. Ayun, yan, dumikit lang nga. So, sa waist niya, pwedeng ma-rotate yan, 360. And may konting bent lang siya. Ganyan. So, may mga konting swivel lang siya dyan sa waist area niya. Pagdating sa legs niya, kaya ba niya ang ating Van Damme split? Kayang-kaya mag-Van Damme split ni Owen. High kick, ganyan. Yung back kick, wala na rin back kick kasi nakaharang yung kanyang butt flap dyan. Although, parang sa akin, medyo maluwag agad yung copy ko nung leg niya. Ayan, parang medyo loose na itong mga part ng legs. After that, dito sa may leg niya din, naro-rotate yung area na yan. Yung sa knee bend niya, yan, double jointed yung sa knee bend, which is maganda. Meron dyan sa upper part nung knees niya and lower part ng knees niya. Pagdating sa paa niya, is naro-rotate yan and may up ng ganyan, which is good, and back ng ganyan, okay din, maganda. And actually, parang wala na siyang swivel dito sa pinakapaa niya, up and down lang talaga. Yung iba pa niyang gimmick dito ni Owen is itong pinaka-vest niya yan. Pwedeng matanggal yan. Tanggalin natin. And for you to do that, ipwesto mo na lang yung hands niya patalikod kasi doon mo i-slide itong pinaka-vest niya. Diyan. Yan. And then, itong kabila. Yan, okay, which is good, maganda, oh. At least natatanggal din yung pinaka-vest. Okay yung gimmick din na yan. So, ito magiging itsura niya pag naka-polo lang siya. May mga accessories siyang kasama dito. First of all is yung kanyang mga alt hand. Yan, parang naka-high five. High five dito yung kanyang hands. Dalawa din. So pareho yan. And then for us to connect this alternate hands niya, ipa-pop off lang natin. Dito na lang sa may watch. Pop off lang natin yan. Yung right hand na lang ang ikakabit natin. Yung watch niya, hindi natatanggal ha. Kasama na dun sa mold and painted na lang. And then pop in lang natin. It is good. So yan ang pinaka-itsura niya. Meron pa siyang alternate
head naman, tingnan natin yung pinaka-difference. Parang mas nakasimangot siya dito sa alt head niya compared dito na parang regular face lang. Pero parang konti ng difference eh. But for me, parang mas okay yata kung mas expressive na lang yung isang mukha. Parang masyadong konti yung difference. Kung di mo siya tititigan maigi, parang di mo mahalata na may difference. Sana dito is mas naka-open na lang yung mouth niya or mas naka-angry face siya. Yun lang naman sa akin. Anyway, para makabit natin yan, ipapop off lang natin itong pinaka-head niya. Yan, ball jointed lang naman yan. Then, nalagay natin itong isa niyang head. Pop it in. Yan. Okay, so yun na. Halos walang difference. Halos pareho lang. Anyway, isa pa niya accessories dito is itong kanyang parang pinaka-tactical belt. Base kasi dito sa kanyang box, walang instructions kung saan natin ito ilalagay. Saan ba niya ginamit ito sa movie? Nahalata niyo ba na may pinaggamitan siya nito or anything? Ganyan, pwede rin Pwede rin as parang belt, pero parang ang awkward. Hindi yata yan dyan dapat. Try naman natin siya sa may body niya kung doon niya yata ginamit to Yan parang pag ganyan. I'm not sure Comment down below nga guys kung kayo alam niyo kung saan specifically ilalagay itong parang mas okay dyan compared sa gawin nating belt. Anyway, meron pa siyang last accessories dito which is yung kanyang knife. Yan ang itsura niyan. Generic knife lang naman pero at least nag-include pa rin sila nito and then kung hahawakan niya yan, and dyan, yun, which is good. Maganda yung grip nung kamay niya dun sa kanyang knife. Washa! Okay. Ready na sa laban si Owen. Ganda. And itong knife niya na to, pwede nyong ilagay yan dito sa bandang likod niya. Meron siyang storage dito, which is much better. Naglagay sila ng ganyang klaseng storage yan, sa likod niya. Di ba? Ang ganito, astig tingnan. And para sa height dito ni Owen Grady, check natin. Of course, 3.75 siya. And maganda niyan, i-compare natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Hammond collection din na si Dr. Ellie Sattler. Parang mas maliit si Dr. Ellie Sattler, no? Ang galing lang kasi supposed to be pareho silang 3.75 na figure. Pero since mas matangkad talaga si Chris Pratt sa female character natin. So, mas matangkad yung scale niya. Okay, at least kahit sa ganyang scale, totoo yung mga scales nila. Let's include na rin our generic na Velociraptor. Dito parang anlaki na nung Velociraptor. Parang nalalakihan na based sa scaling nila. Anyway, include na rin natin ang ating Triceratops Hammond collection and our Hammond collection din na T-Rex. Yan, no? And of course, our Hammond collection din na Brachiosaurus. Ang laki. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this Hammond collection Owen Grady, ang price range niya is around 1,200 up to 1,900 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makukuha ng Owen Grady nyo na ito. There you have it now guys. Ito na ang ating Hammond collection Owen Grady from the Jurassic World movie. What do you think of this Owen Grady? Is it go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, okay naman sa akin yung mismong figure ng Owen Grady. Maganda naman yung mga details niya. Ang medyo nag-flop lang sa akin is yung pinaka-alt head niya. It's like parang missed opportunity for me na bigyan ng mas kakaibang expression sana yung head niya. Kasi wala, halos pareho lang talaga yung itsura ng head niya. So, anong use kung halos pareho lang ng muka yung ilalagay natin dito? If yun nga, ginawa nila sanang open mouth yan or mas angrier na face, at least mas mabilis natin makikita yung difference nung alt heads niya and then we can play around between those heads rather than ganito, halos pareho lang talaga. For me, yun lang naman ang pinaka-downside ng Owen Grady natin dito other than na medyo loose agad yung paan natin. Pero at least, yung iba pa niyang accessories din dito tulad netong kanyang knife na meron siya mismong storage dyan sa kanyang likuran is a good thing na rin. Nag-add na rin sila ng parang belt or another utility thingy niya dito wherein hindi ko pa nga din sure kung saan talaga gagamitin to, but at least nag-include na rin sila nito. But if you want, tulad ko na mas gusto mo yung mas maganda yung articulation ng mga human figures ninyo, definitely dapat dito ka sa Hammond collection kumuha ng Owen Grady mo.